na ito ay ginugunita natin ang nakaraan upang muling sariwain ang tagumpay ng pagsusugo ng Diyos sa huling araw. At sa pamamagitan ng alang-alang ito ay manumbalik nawa sa atin ang lakas ng pagkakaisa at determinasyong magtagumpay at manguna sa anumang hamon na ating haharapin sa mga darating pampanahon. Natatangi at makasaysayan ang araw na to para sa ating lahat. Kung kaya't narito rin ako para kasama niyong magdiwang, magbunyi, at iguhit muli ang isa pang natatanging kabanata ng inyong tagumpay. 45 taon na ang nakalipas mula nung bumangon sa lungsod ng Pasig ang munting lokal na isinilang sa 145 PSP Buenmar Subdivision. Halina't silipin po natin ang mga kwento ng unang mga kaanib tungkol sa kasaysayan ng lokal ng Manggahan, Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. Ako po yung isa sa anak ni ka Jose Domingo at Angelita Domingo na naging kasangkapan po na magkaroon ng lokal dito po sa Manggahan. Kami po ay nalipat ng Buenmar noong 1971 hanggang sa naitatag nga po yung lokal ng 1972. Ang una pong mga PNK doon sa Buenmar ay kami pong dalawa ng kapatid ko at saka yung iba pa pong mga anak ng mga katrabaho ng tatay ko sa United na sina Kapat Casero, sina Ka Del Rosario, at marami pa pong iba, hindi ko na pong matandaan yung iba. Po 1971, naging may tungkulin din po yung magulang ko bilang Diakon at Diakonesa. 1972 po, nung naitatag po yung lokal ng Manggahan, ang una pong mga naging PNK na mang-aawit ay 5 lang po kami. Kami po ng kapatid ko at yung 3 magkakapatid na bala. Recruit kami hanggang sa naging 7 po kami, nadagdagan kami ng 2. Ngayon po, bilang pagsasanay po sa PNK, hindi po kami sa kapilya, sa lokal, nagpa-practice. Doon pa po kami nagpa-practice sa lokal ng Ugong. Kami pong sabay-sabay kami lahat pupunta sa kapilya ng Ugong. Maglalakad lang po kami papunta doon hanggang sa, dahil noon po inaayos pa yung mga karsada, wala pa po itong mga floodway nung araw. Dito po kami nagdadaan sa Hobson. Diretso po yan doon sa Rosario na meron na pong flyover ngayon. Ang unang pangulo po namin ng PNK ay si kapatid na Concepcion Digo na ngayon po ay si Ka Concepcion Asuncion na kilala po bilang Kakunching. Siya po ay ngayon ay nasa finance. Ang unang grupo o nangangasiwa sa PNK ay si Ka Dan Orosa. Maging sa mga doktrina po, siya ang kinakasama ni Ka Benny Bartolome para mangasiwa ng doktrina sa lokal po ng Manggahan. Ngayon po, ang unang naging bunga po ni Ka Dan Orosa ay si Ka Dory Paharilyaga na ngayon po ay nasa dako na ng Nueva Ecija. Bali, natatandaan ko po nung ako'y around 4 years old po, ay dumadalo po ako sa dako ng kapilya noon sa Buenmar. Dahil isa pa lang po ang dako ng PNK noon. Bali, tatandaan ko po, hindi kami masyadong hinahatid ng mga magulang namin. Minsan may nanunundong may tungkulin, pero madalas, dahil konti pa lang naman po kasi dumadaang sasakyan dito sa MRR tsaka dyan sa may Amang Rodriguez. So, nilalakad po namin yan papunta doon sa Buenmar Subdivision. Nando po yung dako ng pagsamba. Nung sa Buenmar po, ay naging mga awit din po ako sa pagsamba ng kabataan. Ang mga kasama ko po noon ay si na Ate Rosana Santos, si kapatid na Rosel Santos, yun po yung mga natatandaan ko. Marami po kami mga awit noon. At bukod po sa dako ng kapilya dito, nung natayo ito noong 1980, sa dako po ng Buenmar ay nagbunga pa kami ng isang dako, ang dako ng Ramos Village. Ang naging pangulo naman po doon ay si kapatid na Juliet Indonila. Kaya lang po, nung pagkalipas ng ilang taon ay
nasunog po yung dako ng Ramos Village. Kaya napilitang ibalik sa Buenmar ang dako ng pagsamba. At yung pong mga yung mga galing po sa Pleasant Village, dahil bukas pa po ang daan noon papuntang Buenmar, ay doon din po sila dumadalo. Nung paglipas po ng ilang taon at nabili yung lupa na yon na dinadaanan ng mga bata, ay napilitan naman pong humanap ng dako. Kaya natatagpo naman yung dako ng Pleasant sa bahay ni kapatid na Francisco Chay. Naging pangulo naman po ako doon sa dako ng Pleasant, at ang naiwang pangulo po sa Buenmar ay si kapatid na Milky Castillo. At doon naman po sa Pleasant, nung nangailangan po ng guro, kasi marami pong nag-aaral ng pagkaguro dati, pero ang mga nangangasiwa po kasi noon ay mga manggagawa, at meron po naging lumipat na guro po rito, si kapatid na Lourdes Asuncion Castro na po ngayon, na nasa ibang bansa na po. Sila lang po yung mga nangangasiwa ng pagsamba. Kaya nung nagre-recruit po ng mag-aaral sa pagkaguro, ay nag-aral po ako. At doon po kami dumalo ng klase sa New Era College pa po nung araw. At sa awa po ng Diyos ay nakapanumpa po ako nung taong 1992. Opisyal na pinagtibay ng kapatid na Eranio G. Manalo ang nooy tagapamahalang pangkalahatan at ginawang ganap na lokal ang dako ng Manggahan noong October 2, 1972. Ang unang pagsamba na ginanap sa bahay ni kapatid na Jose at Angelita Domingo sa Buenmar Subdivision ay pinangasiwaan ni kapatid na Chofilo Ramos, na nooy General Evangelist, at kapatid na Emiliano Magtuto Sr., tagapangasiwa ng distrito ng Rizal, na noon ay nakakasakop sa lokal na Manggahan. Kasama sa tribuna ang unang Pangulong Diakono ni si kapatid na Benito Bala. Buhay, puso at panahon, handa ng ipagkaloob sa ngalan ng paglilingkod na manggagawa ng ating Diyos. Tarangan ang mga puso, ibibigay ang buhay sa Iglesyang mahal kay Kristo at sa kapangpanan. Pagsubok at kahirapan, magabag man o karamdaman. Bilang kadiwa, Pangulo ng Kadiwa, may mga proyekto kaming ginagawa. Pero ang mga proyekto namin nagko-concentrate kami sa pag-aakay ng mga taong makikinig ng doktrina. Kaya gabi-gabi, tuwing ika-6 ng gabi, natitipon na yung mga kadiwa sa lokal ng Manggahan. Andun kami sa harapan ng kapilya, naghihintayan, pagkatapos mananalangin kami, magwawatak-watak kami, kanya-kanya kaming punta ng mga destinasyon. Meron nagpupunta sa Magsaysay, may nagpupunta sa Ramos, may nagpupunta sa Mabini, may nagpupunta sa MRR. Ginagalugad namin lahat ng kanto, kasuluk-sulukan, nag-aanyaya kami. At ang nagiging bunga naman noon, dumarami ang nakikinig gabi-gabi. Nararagdagan bawat gabi, kaya pagdating ng bautismo, kung ang bautismo namin noon buwan-buwan, may bautismo sa distrito, sa lokal ng Pasig. Umaabot ng 20, minsan 25 ang napapabautismohan namin. Ang project namin, yun lang. Pag-aakay at saka pagdalaw sa mga kapatid. Nung naitatagpo ang kapisanang binhi, doon po sa lokal ng Manggahan, palibasa konti lang po kami ang binhi nung araw, ako po ang naitalagang bilang Pangulo ng binhi. Ngayon po, tinutulungan kami ng Pangulo ng KNP. Nung araw po ay nasasakop pa tayo ng martial law na bagong lipunan na meron pong project si
Imelda Marcos na Green Revolution. Kaya po, ang naging project ng binhi noong araw ay ang pagtatanim. Ang naging tanim po namin ay sitaw, talong, na naging mabunga naman po at maganda yung resulta ng pagtatanim namin ng mga binhi. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago. Bagong lipunan. Hindi ito naranasan ng mga batang milenyo. Nakaramihan sa inyo ay naririnig lamang sa inyong mga magulang. Dahil sa Green Revolution campaign ng Bagong Lipunan, natuto ang mga binhi at kadiwa na magtanim ng mga puno at gulay sa paligid. Taong 1973 po, may dumalaw sa nanay at tatay ko na asawa ni Ka Sandy, ang may-ari ng motor shop. Ay, nung nakita po niya na may pagsamba doon sa bahay namin, tuwan-tuwa po siya dahil siya po ay parang kamag-anak na rin ng tatay ko na malayo na nga kasi po Domingo. Ngayon, naibalita niya po, nung pag-uwi niya, naibalita niya doon kay KRD na merong kapilya doon sa lugar namin na maliit lang siya, na isang bahay na nasa likod lang ng bahay namin. Ngayon po, nung narinig po yun, pinatawag po ang nanay-tatay ko ng KRD, pinapunta po sa Central, hanggang sa nagkaroon na po ng schedule ng pagpunta ng KRD doon po sa bahay namin, 1973. Nung araw pong, yung panahon pong yun, ang dinadaanan lang po namin ay sa gutter lang. Ngayon, nung nabalitaan po na darating ang KRD, ang sinabi ng tatay ko sa mga taong iglesia, yung mga under niya po sa weaving sa United, tumulong po ang marami hanggang sa dumating na rin po ang mga taga-lokal ng Rosario, lokal ng Ugong, at meron din pong mga taga-lokal ng Kalumpang na sama-sama pong tumulong para mahawi po lahat ang damo at mapatag yung karsada. Ngayon po nabalitaan nyo ng barangay captain doon sa lugar namin na sabi ay ayon po sa pagkakaalam nila, ang tawag po nila sa kay Ka Eranio Manalo ay presidente ng iglesia. Agad-agad na nagpa-order po ng mga grava at tinambakan po yung karsada para magkaroon ng magandang daanan ang KRD pagdating niya doon sa Manggahan. Ang unang pagdalaw ni kapatid na Eranio Manalo dito sa lokal na Manggahan ay noong 1974. At pagka si kapatid na kapatid na Eranio Manalo ay matapos na mga siwa ng pagsamba, nagtatagal dito sa Manggahan. Umaabot ng 1 oras hanggang 2 oras. Kasi pagkatapos ng pagsamba ng katandaan, ay isusunod naman yung mga kabataan. Pagkatapos kasi ng pagsamba ng kabataan, yung mga upuan na mahaba ay nilalagyan namin ng mga dahon ng saging. At pagkatapos, ilalagay na namin yung mga kanin doon, paghalo-haluin, pati yung mga ulam, ay yung mga bata, di bodol fight na, tuwan-tuwa si kapatid na Eranio Manalo. Kaya hanggang sa nagtatagal doon sa Manggahan noon, nung siya ay dumalaw noong 1974. 1975 po, nagpasya po uli ang KRD na dumalaw po sa lokal ng Manggahan. Na noon po, kasalukuyang nakakonfine ng tatay ko na si Ka Jose Domingo sa Heart Center. Halimbawa po, bukas ang dating ng KRD sa bahay po namin, sa lokal po ng Manggahan. Ngayong araw na ito, nagpalabas po ang tatay ko sa Heart Center. Hanggang sa nung dumalaw na po ang KRD, na matapos po siyang mga siwa ng pagsamba, tinawag niya po kami buong pamilya. Doon po nanalangin kami sa kwarto ng tatay na kasama po ang KRD. Sa awa po ng Diyos, umaba po ang buhay ng tatay ko. Umabot po siya ng 2002. Pagkatapos, noong 1977, naulit na dumalaw si kapatid na Eranio Manalo. Iyon na ang panahon na kinausap niya si kapatid na Teofilo Ramos Sr. dahil siya ang tagapangasiwa noon sa Manggahan, sa buong distrito ng Rizal, ay inatasan niya na si Kapilo ay maghanap ng lupa.
At ngayon, ang nagiging resulta naman, nakabili kaagad ng manggahan noon noong 1978. Ngayon, nung nabili ng 1978 ang lupa ng manggahan, tinayuan kaagad 1979. Sinimulan kaagad ng 1979. At natapos 1980. August 10, 1980. At ang naghandog din nung ihandog ang kapilya ng manggahan ay si kapatid na Eranio Manalo rin. Nung mga panahon na yon, pansamantala akong nawala sa lokal dahil nagmanggagawa ako sa paghihikayat sa akin ni Ka Adolfo Sinyarosa, na kilala sa pangalan, lalong kilala sa pangalang Ka Ompong. Na-destino ko, unang-una kong destinong lokal, lokal ng Guadalupe. Pagkatapos, nangangasiwa ako noon sa Rosario, nangangasiwa ako noon sa Bel Air, nangangasiwa ako noon sa Muntinlupa, sa Pateros, sa Bagong Bayan, sa Alabang. Mga 1 taon at kalahati ata akong na-destino. Pagkatapos noon, nagpaalam ako kay Ka Chopilo Ramos na siya naman daming dating tagapangasiwa na pumalit kay Ka Emeng, kay Ka Emiliano Magtuto dahil nagkasakit ako noon. Ngayon, nung ako yung nagkakasakit, hanggang sa gumaling ako, nakapag-asawa naman ako, kaya hindi na ako nakabalik. Ang mga manggagawa na naging produkto ng lokal ng manggahan ay una si kapatid na Adolfo Sinyarosa na sa kasalukuyan ay destinado ng Tagaytay. At ganun din naging manggagawa, naging ministro si kapatid na Jerome Aguilar na sa kasalukuyan siya ay isang arkitekto. Siya ngayon ang host sa pundasyon ng Iglesia ni Cristo sa Engineering Department. At si kapatid na Danny Gala, sa kasalukuyan naman, siya ngayon ang KSP ng Bungabon, Nueva Ecija. At naging ministro rin si kapatid na naging manggagawa rito sa lokal na manggahan, si kapatid na Gary Ilagan, na sa kasalukuyan ay nasa abroad ngayon, kung hindi ako nagkakamali, nasa California o San Jose, California yata yun. At ganoon din ang naging ministro dito na produkto ng manggahan ay si kapatid na Eduardo Cusa, na sa kasalukuyan ay nakadestino sa Rizal sa Rizal, Antipolo Rizal. At may ganun din yung kapatid niya, pero yung kapatid niya naging ministro rin, kaya lang siya ay pumanaw. Kaalinsabay ng pagtatagumpay ng lokal na manggahan, meron ding mga kaanib sa lokal na sumibol at nagbigay karangalan, hindi lang sa iglesia, kundi sa buong mundo. Isa na nga rito ang kapatid na Alexander Asuncion, ang nahirang na 1994 Bagong Bayani, 2000 Gawad Henny Lopez Jr., bayaning Pilipino sa Saudi Arabia sa taon ng Bagong Milenyo, at 2008 Presidential Awards, Gawad ng Pangulo sa kategoryang Banaag.
ipagpatuloy natin ang ating kahalalan gaya ng isinisimbolo ng 3 kulay sa bandila ng Iglesia ni Cristo, ang berde, puti at pula, na ang ibig sabihin ay magtanim ng kabutihan sa magulong sanlibutan. Sadyang napakahalaga sa atin ang kasaysayan ng ating pananampalataya dahil ito rin ang nagiging barometro ng pagtatagumpay na may pag-ibig at gabay ng ating Panginoong Diyos. Happy 45th anniversary to everyone. We all have the laudable reasons to celebrate the 45 years of God's blessings. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Gladys Reyes Someru, mula sa lokal ng Manggahan. Magkaisa nawa tayong lagi upang ipagtanggol ang ating pananampalataya at ang pamamahala. Katulad ninyo, ikinararangal ko na ako'y Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Shine as lights and praise Jesus, extol His name. He shall return to save our souls on Judgment Day. Let's spread the word of salvation to everyone, every nation. Unite in faith to call more souls into the fold. Like the stars in the night, such an incandescent sight, the Father's teachings will uphold for the people to behold. Through holiness we'll show them the pathway to life. In the midst of the darkness, let's all shine as lights, shine as lights, for Jesus Christ will soon return. He expects to see us in radiance. Let's strive